Thank you for joining us today, General Torre. I think I still have to get used to calling you GM. Yes, ma'am. GM Torre as, MMDA General Manager. But gusto ko lang simulan, kamustahin ko lang po kayo dito sa bago yung trabaho as General Manager. You were quite visible during the Feast of the Black Nazarene. Nasa field po ulit kayo. How was it? Well, black na sa rin eh. Mm. Black color, kaya kailangan maging visible ako. Yeah. Mhm. But, it's, unang-unang engagement ko yun as GM, na timing na nang mag-take oath ako, mag-take office, upcoming yung event na yun. So, I helped in the preparation at good thing at it ended, it concluded successfully. It was successful pero ibang usapin na parang it was the longest, no, na tumagal po ng more than 30 hours and there were fatalities. Pero would you have done something different or kasi of course interagency but on the part of the MMDA? So, and all the other agencies there, I Mhm. think we have done our share. We have done enough to safeguard the event. Nagkataon na siguro na talagang napakarami rin talaga ng record-breaking din naman ang attendance eh. Napakarami lang talaga ng mga kababayan natin na nakisali at nakiisa sa selebrasyon yun. So, talagang may mga bagay talaga na beyond the control of even the best preparations. Mhm. Sa ngayon po, ano po ba ang iba pang sakop ng inyong trabaho as General Manager? Well, meron kaming 7 areas sa MMDA, 7 areas of focus. So, among them, traffic, urban renewal, flood control, waste management, and the likes. So, pero ang bottom line yan, ang lahat naman ng trabaho dyan sa MMDA, ang pinaka-bottom line sa lahat dyan is coordinating the 17 territories in Metro Manila. So far po ba nakaupo na kayo dun sa mga Metro Manila Council? Have you met with the different mayors? Medyo iba rin po kasi yun pag, mga heads ng mga iba't ibang cities and municipalities. Hindi pa ako nang-attend ng council kasi wala pang council since nag-take off ako sa GM. Pero bukas may mini meeting kami ng mga 5 mayors para sa budget naman. Konting small group meeting yan. Maybe one of the toughest tasks of MMDA is how to deal with yung talagang problema natin sa traffic. May mga naiisip na po ba kayo na ways of handling it or dealing with it out of the box? You and your ideas na medyo kakaiba din po, sir. Sometimes nga kung gusto kung pwede nilang hamunin mo na lang ng suntukan ng traffic, pwede na eh. Pero sa ngayon, one of the things is that this Thursday we'll be meeting with the National Center for Transportation Studies of the University of the Philippines. We'll be asking and harnessing their expertise. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, jokingly or siguro seryoso na nila, pag hindi pa nakuha ng NCTS ang solusyon sa traffic na to, palagay ko surrender na tayo at wala nang ibang magagawa pa rito. Dahil the best minds are already thinking about this. Pero we do hope na merong resolution at merong mga intervention na pwedeng magawa para at least maibsan, if not to eliminate totally the traffic jams is next to impossible na yan eh. Pero maibsan man lamang at mapagaan ang commute ng ating mga kababayan. That will be, I think, will be one of the realistic goals. But did you ever think that you would be assigned to this job, to those issues from crimes, high-profile arrests of Pastor Kibuloy, former President Duterte, now down to, managing traffic or any other? Well, alam ko naman na ang end ng career ng isang police officer is 56. Kaya hindi naman uncommon sa aming mga police, especially on those who have reached the top level ranks, na kumuha ng job after retirement. Kasi relatively, medyo bata pa ako kumpara sa ibang mga agencies na ang retirement 65, may mga agencies na retirement 70. Kami, we retire at 56. So, even without all those even without those mga complications na nangyari sa career ko na napa-early ako ng pag-relieve sa aking pag-chief PNP stint ng 1 year, more than a year, ganun pa rin eh. I have already planned na pagkatapos ito, kung hindi man ako makakuha ng government job, meron mga negosyo at mga private endeavors na pwedeng ma-pursue. Just to, while away the time, kasi nga, sigurado mabubuhol ka
mabubore ka talaga kung wala kang ginagawa. So, pero hindi nyo po ba, ito po ba yung inasahan yung, kasi there were even talks before, NBI director, but, your qualifications and all. But, ganitong klase po ba ng trabaho yung in-expect nyo na i-appoint kayo ulit ng Pangulo? This is not totally unexpected. Kasi, pinsan lang ito ng dati kong trabaho eh. Yung trabaho to pinsan lang din naman eh. Kasi law and order din naman to. At the end of the day, it's about effectively managing the chaos in the streets araw-araw. The chaos of the garbage, the chaos of the flood control. And, hindi naman magkalayo sa dati kong ginagawa itong trabaho ito. Parang a different kind of ano lang din, no? Chaos, yun nga sinasabi nyo, chaos. Ganun din eh. You don't feel it was a demotion? Salary grade 30 pa rin naman ako. So, yeah. Pagdating sa sweldo, yes, sir. Salary grade And 30. undersecretary, no? The appointment, ang office ko right now is salary grade 30. So, it's all the same. Kaya, ang trabaho naman, yun nga, controlling the chaos and making it, managing it to ensure na ang taong bayan natin ay makagawa ng kanilang trabaho. They can go about with their lives. They can go about with their businesses every day without much interference and without much hindrances and challenges. When President Marcos talked about you, no, nung nawala po kayo sa posisyon as PNP chief, he was still saying na you were a good commander and you were a good police officer and that, appoint pa rin niya kayo sa trabaho. Since then ba, nagkausap na kayo ng Pangulo, and how do you feel about everything that's happened since you were removed from office? Yeah, nagkausap naman kami. And, kung ano sinasabi ko sa media, yan naman talaga ang nasa isip ko at nasa puso ko. Because since 20 years old, I live under command. Okay? And now, I'm still under command of the President. Isang malaking team to eh. Ang gobyerno, isang malaking team. At may coach tayo, ayun ang Presidente. So, ibig sabihin, may nakikita ang Presidente na hindi natin nakikita lahat. Kasi he has all the data that, he has access to all this data na hindi available sa lahat. And he make decisions based on those data. So, I'm not in the position really to question that, ng kung ano man ang kanyang maging decision. Maybe I can suggest, maybe I can influence, but never question the decision. So, sa akin, kung ano sabihin ng Pangulo, sige sir, no problem, yes sir. Binigyan mo sa akin ng day, yes sir, no problem. Wala man lang bang po konting tampo or panghihinayang after everything you did, with, the high-profile arrest of former President Duterte, yung mga ganun pong nagawa nyo for the government, for the police force? Yan talaga ang gusto ko ring sabihin, sinasabi ko sa aking mga tauhan. Masa policeman, mapasa mga private endeavors ko man, at sa iba pang mga trabaho na pinasukan ko at mga nasalihan ko. Yung pagtatrabaho kasi, yung personal feeling should be secondary or tertiary lang sa consideration ng pagtatrabaho, because nothing is personal. It's all about the job. It's all about the mission. Kahit nasa mga teams kaya nga team eh. Pag sinabi ng presidente na dito ka, pag sinabi ng coach na dito ka sa ngayon, kung sa basketball nga ang mga star player pwede maging sixth man eh. Pwedeng maging ang first five, wala ang star player eh. It could be a strategy, di ba? Sabi ko, so the president has all the leeway, and ang personal feelings there should not be a hindrance, and it should not be a factor at all. Pero yung naging conflict before with Napolcom, ano pong feeling nyo about it? How do you view Napolcom now as supposed to be, syempre may duty rin din sila in terms of administrative functions over the police force, and well, they how do should, you feel I'm okay. I'm okay with them. Siguro naman nakikita naman nila ang resulta ng kanilang oversight supervision sa PNP. On where is the PNP now? Ano ang reputasyon ng PNP? Ano ang mga nangyayari? And so on and so forth. So it's all on their, in their province. It's all under their care. So better No ask hard them kung feelings. ano. Sa akin, on my part, no hard feelings. Just that for me, ang organization ko, I still hope that the best will be for the best things happen to the organization, because that's the organization na nagbigay sa akin ng buhay
for the past 34 years. And another thing, you were recently also in the news because supposedly you worked to put under your protective custody daw itong si dating DPWH Bernardo, Engineer Bernardo. Can you just clarify that? Paano po ba kayo, nagulat din ako, paano kayo napunta doon sa issue na yon? Paano po kayo napasok doon? Nagulat nga rin ako. Oo. Dahil yun ay October 9 pa nangyari. At kahapon, kinoroborate naman ako ni Engineer Bernardo doon sa Senate hearing niya, sa live appearance niya sa Senate hearing. October 9, days prior to October 9, a priest contacted me and asked for my help, my advice. Nagpapatulong siya sa proteksyon ng isang witness, supposedly, na lumapit sa simbahan at ipinasa sa kanya dahil mukhang na-assess ng simbahan na wala silang capability or for whatever it's worth na To protect. they don't have the capability to protect the person. So, pinasa siya sa paring kaibigan ko. Ito naman paring na kaibigan ko. Naisip kagad ako. So, nag-meet kami. Nakita ko si Engineer Bernardo. Sabi ko, teka muna. You're a very high-profile person. Better go for the Witness Protection Program. And doon, sa very short meeting na yon, kasama niya ang lawyer niya. Sinabi niya rin kahapon, kasama niya mga anak niya, adult children, one woman and two male na anak niya. And then, natapos ang aming usapan na supposedly may mga subsequent meetings pa dahil kailangan niya lang talaga in the next 2 days na magpa-check up sa Mission Hospital. Pero hindi ko na siya nakausap or na-meet after that kasi nabalitaan ko na lang na he went to the WPP na nga. But how do you feel na parang na-bring up pa or tingin nyo ba parang namalisyahan pa or na-question pa kayo about it? Well, natural lang talaga siguro sa ating mga lawmakers, sa ating mga boss na dyan sa taas na to look into everything and all angles na possible. Pero on my part, I hope this puts to rest yung aking role or aking involvement sa bagay na ito. Pero do you think parang there's an attempt to link you naman or hindi naman dun sa mga corruption or flood control scandal? Do you see it that way or? Ayoko na mag-speculate. Or baka may posibleng parties involved, they're linking you to some parties involved. Ayoko na mag-speculate, pero I'm flattered na pinapansin nila ako. Oo. Oh my goodness. Na lumalabas pa rin kayo hanggang ngayon doon sa mga balita na ganito. Yeah, goodness. I should have been in the insignificant category na eh. Well, let me ask you na lang din about naman the Dutertes naman po. Siyempre, nakita kayo parang you were very much parang malakas din yung pagkaka-implement nyo ng arrest or very aggressive din yung pagkaka-implement nyo ng arrest doon kay former president and even the boxing match with the supposed boxing match sana with Mayor Duterte. Ano po ang posisyon nyo sa lahat ng ito in terms of how the charges against the Dutertes from the vice president to the former president, anong nakikita niyo po dito? As of the moment, I don't see myself in those political talks, no? Yung mga political issues, political concerns, I don't see myself to be meddling in it. Kasi nga, dito pa lang sa MMDA na trabaho ko, talaga namang nakikita ng mga tao dyan, I really need to be in the office by 6 o'clock in the morning, 7 o'clock, earliest na yung latest na yung 7 o'clock because I have to start my meetings at 8 o'clock and end it maybe around 8 o'clock din ng gabi kasi sa dami ng mga concerns na dapat asikasuhin. So, I don't see myself, at saka lately naman, wala akong naririnig na sa Duterte side. Wala akong naririnig na statements against me or for me, wala naman na. No, the reason I'm asking you that, sir, is because dati lumutang yung mga sinasabi ng iba na pwede kayong tumakbo against the vice president or any of the Dutertes. May mga ganun na scenario dati Tumakbo na ako ng November 16. Takbo laban sa mga bully. Tatakbo ulit ako ngayong February. Ito na naman, laban sa mga bully, part 2. Takbo laban sa mga bully, part 2. Yeah. So sa tingin nyo, ano yung mga ganong usap-usapan at this point?
sa ngayon kasi sa totoo lang talaga, with all honesty and sincerity, hindi ko iniisip yan sapagkat ito na nga ang challenge sa akin ngayon sa MMDA. On my second week kagabi, hindi na ako nakatulog dahil sa ubo eh. Dahil hindi ko alam kung ako'y na allergy or ako'y kulang sa tulog or pahinga. Pero I have more than enough in my plate to think of anything else, no? Tsaka parang hindi ako interesado. Hindi ka interesado. Sa totoo lang, aminado ko, wala akong alam dyan eh. Anong alam ko dyan? How to makibagay sa lahat and everything and those things na yung pasensya talaga dyan is napakahaba na kailangan. Dito pa nga lang sa trabaho natin, pasensyang kailangan, ganun-ganun na lang, parang hirap na hirap nga tayong ibigay. Lalo na siguro pagdating na sa politika. So, and most importantly, wala akong pera para dyan. At hindi ako willing na isugal ang aking retirement pay, retirement benefits, kung para gamitin dyan sa political ambitions or Kasi para halimbawa, political endeavors. Sir, namataan po kayo, October, you were in one of the Liberal Party events and then nakita rin daw po kayo sa opisina ni Representative Laila De Lima. Siyempre, iniuugnay kayo dun sa parang LP Liberal Party. Yun na nga eh. The more na nag-iisip talaga ako kung papasok ko sa politika o hindi. Kasi those events na pinuntahan ko, I did because these people are my friends. Okay? Si Congressman De Lima is matagal ko nang kakilala, matagal ko nang kaibigan noon pa. Birthday niya. Maliwanag naman na maliwanag sa calendar natin. Hindi natin nakakalimutan yan. So, nagdala ako ng cake. Nagpa-picture kami. Tapos after that, ano na ang sunod na mangyayari? So, sunod naman is nagkataon na dun sa, or isa sa mga organizers ng forum na yon ng Liberal Party, I really don't know na may mga oath-taking pala dun. Kaya nga umalis na ako before the oath-taking dahil sabi ko, it may not really be appropriate for me because I'm still an active police officer and really cannot meddle in this. Nagkataon na ang isang staff nila doon ay natulungan ko dahil ang familya ay nasa lanta doon sa Masbate noong bagyo. At kami ay pumunta roon with her help din. Siya ang nag-organize, pumunta kami sa Masbate para magbigay ng tulong sa kanilang barangay and yung katabing barangay. So, Barangay Pinanaan, Aroroy Masbate, and Barangay Syndicate o Aroroy Masbate. Yan ang pinuntahan namin. Oy, hi sa inyong lahat dyan. Kamusta na kayo? Sana naman ay sa Masbate. maayos na ang inyong kalagayan dyan. At manalangin palagi na huwag na umulit ang ganong klaseng bagyo na rumagasa at dumaan sa inyo. So, sa akin is, pumunta lang ako ron. So, tumulong. And then, after that, na-invite niya ako, may event kami dito, baka gusto mo pumunta. Makita mo naman kung anong ginagawa namin. Makita ko, ayun, yung pala yun. So, again, after that, hindi na ako pumunta sa kahit na anong invitation, basta may political color. Dahil baka makulayan ako, pasensya na kayo ha. Miss Ana, pasensya na kayo at hindi ako masyadong pupunta na sa mga ganitong mga event, sa mga ganyang event na politically charged. Kasi ayokong misinterpret eh. Halimbawa, you were saying, friend nyo si De Lima at si Congressman De Lima, wala ba siyang nababanggit or na parinig man lang to in the future? Ngayon sa tingin ko sina congressman naman. Ang focus ng mga yan trabaho rin lang eh. Hindi pa namumulit, wala pa matagal pang election season katatapos lang 2025 election Pero marami nang naghahanda sir o alam niyo yan. Sila yun that's what I don't know. Okay? So I can only guess. Because yun nga ang hanap buhay nila eh. Ako naman hindi naman ang hanap buhay ko eh. Iba ang hanap buhay ko, ito ang hanap buhay ko. So ngayon, repeatedly you would tell me na sobrang busy na kayo dito sa inyong trabaho sa MMDA. Ano po yung gusto nyong maging, right now, yung inyong maging focus? Ano yung gusto nyong tutukan as a general manager? Marami na nag-warn sa akin, matigas lang ang ulo ko. Sabi nila, huwag kang mangako ng kahit na ano sa traffic. Hindi ko naman pinapangako ang kahit na ano sa traffic. Pero nakita ko kasi yun ang nagpapahirap sa ating mga kababayan. Yun ang araw-araw na binabata ng ating mga kababayan. 4-5 oras ng kanilang waking hours ay ginagamit sa pagbibiyahe mula sa kanilang trabaho, papunta sa kanilang trabaho at galing sa trabaho nila at papunta sa kanilang mga bahay. Kawawa naman yun ng ating mga kababayan na aalis sila, tulog pa mga anak nila. Babalik sila, tulog na ang kanilang mga anak. Parang ano na ang quality of life ng ating mga kababayan? Alam ka namang survival na lang. So if the MMDA can be used to help ease that burden, even just for a little, na magkita man lang ang mga magkakapamilya na bago matulog ang mga bata, makasabay sila sa pagkain dahil dumating sila ng mas maaga.
malaking bagay na para sa amin yun. Mhm. Yung nabanggit din before, yung response time sa clearing or sa road accidents, parang nung PNP chief po kayo, yung pinuntirya nyo, no, mapabilis yung pag-responde. Will we see the same thing with the MMDA? Actually, hindi lang namin masyadong pinapublicize. Pero ngayon, niro-roll out na namin. Nagkakaroon na kami ng mga simulation exercises, field training exercises, para makita namin. Kasi yun talaga ang goal namin, na pag may nangyaring insidente, may nangyaring aksidente, in 5 minutes, nandun ang constable ng MMDA. Nandun ang ating traffic enforcer. At pagkatapos, unang-una, mapacify muna ang situation kasi baka may mag-away yan. And then, second, makakonect sa Metro Base, sa ating command center, ma-review na ang CCTV, matingnan kung nakuhanan yung aktual na banggaan. Ngayong araw, actually, ngayong umaga kanina, nag-post na ako ng mga banggaan na talagang rear end. Sa gitna ng traffic, biglang babanggain na lang nasa likod yung nasa harap. So pag yan ang mga klase ng banggaan, ini-inform na lang namin yung mga parties concerned na, oy, tumabi na kayo dyan, ipapadala namin sa inyo, sa Viber account nyo o sa anumang social media account nyo, ang video clip ng inyong banggaan para inyong mapag-usapan na ng mahinahon. Diyan sa tabi, hindi na kayo makakaabala. So we want clearing within 10 minutes. Kasi nga yung nangyayari ngayon, naghihintayan pa ng mga traffic enforcers, at pipicturean mo pa yung ano. So ganun ang gusto nyong mangyari ngayon, sir? Na ginagawa na namin actually ngayon on a limited basis. Kasi may mga components pa kami na gustong i-tune in at i-tinker bago namin i-roll out sa publiko at ipakita talaga sa media. Because the next time, I'll be inviting the media on the command center, show them na ganito ang binabantayan natin, and mag-antay kami ng banggaan. Kasi marami naman talagang banggaan. Minuminuto, parang may nagbabanggaan, may nagsasagian eh. Wala namang fatal. No? So, makikita nila ipapakita ko sa inyo sa media para makita rin ng publiko on real-time basis kung ano ang ginagawa namin para ma-implement yung 5 minutes na responde at 10 minutes na clearing. And then in terms of yung EDSA rehab, ngayon naman po sa gabi pa rin wala na pong ibang mga ibang measures to to minimize yung effect din sa traffic if ever. Actually, yung EDSA rehab ongoing. Natapos na ang first phase at before December before the Christmas break. Talagang may mga predictions na doomsday prediction na pangarang Armageddon ang mangyayari pag nag-EDSA rehab. Pero dumating ang January 6, may nagtanong, kumusta ang rehab? Uy, alam niyo bang tapos na ang first phase? Yes, Tapos na at hindi niyo man lang naramdaman. And I would like big credit to Secretary Vince Dizon. Sila kasi ang in charge talaga niyan ng infrastructure na yan. Sila ang gumagawa at sila ang nagbibigay, logistics and everything. Kami ay nagbibigay lang ng assistance, nagko-corroborate kami sa planning ng scheduling para makapag-manage kami, makatulong kami sa management ng traffic para hindi maramdaman ng ating mga kababayan yung impact nun. And siguro, ang isang rason yan, ba't hindi napapansin ng ating mga kababayan na bago na pala yung EDSA at malaki na ang northbound ang ginagawa nila. Nag-start yan sa MOA, papunta sa Balintawak. And marami na ang asphalt overlay. Hindi lang siguro napansin ng ating mga kababayan na umuusad ang rehab kasi yung bagong aspalto ngayon hindi na gaya ng dati na pag bago ang aspalto, di ba, pag dinaanan ng mga sasakyan natin, nagdidikitan yung mga maliliit na mga bato-bato sa sasakyan at sa gulong, dumidikit sa gulong. Kaya alam mo talaga na bago. So sa ngayon hindi niyo maramdaman na bago na pala kasi wala kang makikitang ganyan. And really give credit to the DPWH being led by Secretary Vince Dizon now, na talagang ibang level yung quality ng trabaho and ng workmanship ng EDSA rehab ngayon. Napakaganda. Kasi parang runway quality ang ating kalsada dyan. Ano pa po yung mga ibang programa ng MMDA na dapat abangan, sir? Sa ngayon is gusto naming i-flex talaga at ipaalam sa ating mga kababayan yung Metrobase 136. Yan ay 3-digit number sa inyong mga telepono. Tawagan nyo kami at makukontak nyo ang Metrobase namin. Sa Metrobase, nandun ang aming mga monitoring at doon kayo makakahingi ng saklolo para sa traffic accidents, na stall ang inyong sasakyan, may mga na-observe kayo na mga dapat aksyonan ng MMDA dyan sa kalsada, please call us through Metrobase 136. Makaka-assure naman na sasagutin agad, sir. Oh yes, pag hindi sumagot, go to our Facebook page, sabihin nyo na ganitong oras tumawag kayo sa Metrobase at hindi kayo nasagot. At hindi kayo nasagot within
dapat ngayon, binago namin ang automatic voice recorder noon ang pinaka-filter niya. So, ang sagot sa inyo dyan, dapat hindi lumampas ng 15 seconds. Within 15 seconds ng first ring, dapat may tao na sumagot sa inyo. Balikan ko lang din, gusto nung aking producer more decisive answer doon sa ating Kotong, what do you plan to do about yung mga nangungutong or yung mga nanghihingi pa rin ng lagay ng mga enforcers? Internal affairs is a very integral part of any operations like this, especially law enforcement. So, ini-strengthen natin ang internal affairs. Meron kaming investigation section at meron kaming special investigation and intelligence section na nagmo-monitor sa ating mga enforcers dyan. At meron tayong zero tolerance policy sa mga ganyang offenses. Siguro, ano na lang, sir, how many years in public service, no? 34. 34 years. And then sabi nyo nga parang masyado pa kayong bata para mag-retire at napakatikas pa, sir. Ano bang inaasahan pa namin kay General Torre ngayon, Gian Torre? Well, andito tayo sa MMDA ngayon. I do hope that maramdaman nyo ang mga changes. Under sa direksyon ni Attorney Artes, kanina nagkausap ko ni Attorney Artes and he is giving me directions on how to go about the 7 key areas na tinatrabaho magiging trabaho ng MMDA. So, with the direction and the support of the MMDA personnel na nandyan ay nagbibigay ng kanilang mga expertise in support of the mission, I do hope na maramdaman nyo ang changes na ginagawa at ang araw-araw na tinatrabaho ng MMDA. As yung former police PNP chief, shortest serving po kayo, ano ba yun? Parang more than 85 days, no? 85 days. 85 days. Pero may pinanghinayangan po ba kayo? Hindi naman, kasi andito naman tayo. You know, everything, water under the bridge. You know, maganda na siguro na pick lessons from the experience, not only of being chief PNP, but also as a police officer since 1991. So, kasama ang cadetship ko kasi 36 years yan. So, hindi naman end of the road pa. Andito pa tayo sa public service. So, let's make a difference in the lives of the Filipino people. Maraming salamat kay Nicolas Torre III, MMDA General Manager. Maraming salamat din, ma'am.